Ang sinungaling, tunay na kapatid ng magnanakaw. Ganito inilarawan ng maraming netizens online ang Marikina representative na si Stella Kimbo matapos kumpirmahin na sila ang nagdesisyon na tapyasan ng mahigit sa 70% ang 2.03 billion pesos proposed budget ni Vice President Sara Duterte para sa kanyang opisina. Ito'y mahigit sa 1 bilyong piso na ayon mismo kay Stella Kimbo ay ilalaan raw nila para sa DSWD at DOH program na tila mas naaayon daw kaysa ibigay sa opisina ni Vice President Sara Duterte. Ilang araw lamang ang lumipas, tila binanatan agad ng maraming netizens si Stella Kimbo at sinabing di bali sana kung totoo ang sasabihin nila na ilalagay sa DSWD at DOH ang mga nasabing pondong tinapyas sa OVP proposed budget na tila pakiwari ng ilang mga taga-Marikina, kukulimbatin lamang ito ng ilang mga kongresista. Tila hindi na raw malayo na isa rin sa makikinabang nito ang representative ng Marikinang si Stella Kimbo, lalo't hindi na raw bago para sa kanyang mga nasasakupan ang napakaglamorosong buhay nito. Pagbibiro pa ng isang Marikina citizen, kawat raw ang apelido ngayon ni Stella Kimbo dahil ito ay apelido ng kanyang asawa. In Bisaya, nakaw. Sa Tagalog, kawatan o magnanakaw. Tila ito raw ang magpapatunay na nasa dugo ni Stella Kimbo ang di may pangungulimbat raw ng pera ng bayan. Dahil from simple teacher, paano raw na-afford ngayon ni Stella Kimbo ang mahigit kumulang 15 million pesos branded bags and watches na tila ilan lamang sa mga luxury items na koleksyon ng Marikina representative. Ang mga Duterte, ever since nagsimula silang magserbisyo sa mga Pilipino, hanggang ngayon, yung simplicity at kanilang lifestyle, hindi nagbabago. Diba? Naalala ko pa si Tatay Digong dati, nag-commercial flight pa siya. Pero yung mga buhaya ngayon, yang sila Stella Kimbo, ay, may artista van pa. Yayamanin! Mayroon din siyang large classic handbag from Chanel na mayroong presyong $11,700 o sa Philippine peso, 655,000 pesos na kaya ng sustentuhan ang gamutan ng isang cancer patient.